Mga masters, okay lang po bang wag niyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Renz Rigor at shout out kay Eric Francisco. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2031 hanggang 2035. Kinabukasan, binuksan lang ni Aaron ang kanyang mga mata at napansin na medyo malamig ang kanyang braso. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, hindi niya alam kung kailan bumalik sa kanyang braso ang maliit na puting ahas. Kahapon, pagkagising ni Han Sanchen, hinanap niya ito kung saan-saan, ngunit walang bakas. Akala niya ay bumalik na ito sa sarili niyang mundo at umalis, ngunit hindi niya inaasahan na hindi pa pala ito nawawala. Takot siyang matagpuan kaya nagtago muna siya. Little thing, I didn't expect that you still attached great importance to friendship and hindi umalis. Nakangiting sabi ni Aaron. Ang maliit na puting ahas ay naglabas ng pulang liham para kay Aaron, at hindi niya alam kung ito ay nagpapahayag ng kanyang katapatan o sadyang tinatakot ang Aaron. Tumayo si Aaron sa kanyang damit at itinulak ang pinto palabas. Huminga ng malalim, hindi sinasadyang sinabi, ang hangin dito ay talagang maganda, kung mayroon kang pagkakataon, kasama ang tag-araw na Nyaner na pumunta dito para sa mga matatanda ay isang magandang pagpipilian din. Matapos tapusin ang pangungusap na ito, hindi maiwasan ng Aaron na isipin ang sinabi ni Ivory, ang paghahanap ng isang polygamous na bansa, ang mundong ito, ay malamang na ganito. Napakalaki ng bakuran ng pamilya ni Chen, ilang beses na mas malaki kaysa sa Han sa Yanjing, ngunit hindi ito kakaiba. Pagkatapos ng lahat, isa ito sa 3 pamilya sa lungsod ng Longyan. Ito ay isang maliit na kamay lamang para sa pamilya ni Chen, at ang halaga ng lokasyon ng mundo ay hindi maihahambing sa lupa. Ngunit para sa patnubay ng kanyang mga tagapaglingkod, si Han ay halos naligaw sa kanyang bakuran. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nakarating si Han sa kalye. Gaya ng naisip ng Aaron, ang mga kalye ay puno ng sinaunang lasa, at ang pananamit ng mga tao ay hindi ang pinakamaliit na modernong lasa, tulad ng pagiging sa isang sinaunang pelikula. Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam na magmaneho ng Ferrari sa kalyeng ito. Hindi napigilan ni Han Sanchen ang matawa nang maisip niya iyon. Ang pinakamagandang lugar para malaman ang tungkol kay Long Yancheng at sa pamilya ni Chen ay ang tea house, kaya mabilis na natukoy ng Aaron ang kanyang destinasyon. Ang isang tea house na pinangalanang Tail Animal House ang may pinakamaraming tao, ngunit ang pangalan ng tea house ay kakaiba kaya hindi naiintindihan ng Aaron. Pagkatapos maglakad papunta sa tea house, binati ng isang tindera ang Aaron para maupo. Ang lahat ng mga panauhin ng tsaa sa malapit ay nagsasalita sa mahinang boses tungkol sa kamakailang kasal ni Chen Yanran. Hindi ko alam kung sino ang pinakasalan ni Miss Chen. She never show up in Longyan City. I heard that he was a fool. Anong tanga, balita ko Paile. Your information is really not well informed. I heard from the servants of the Chen family that the man was disabled without hands. Nang marinig ang mga salitang ito, hindi napigilan ni Aaron na hawakan ang kanyang ulo, pagkatapos ay tumingin sa kanyang mga binti at paa. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang lahat ng tsismis, at siya ay nabalitaan na isang ganap na basura. Lumapit si Han Sanchen sa grupo at sinabing, nabalitaan ko na ang lalaki ay matagal nang nakoma, ngunit hindi siya nagising. Hindi ko alam kung bakit nagpakasal si Miss Chen sa ganoong lalaki. Tiningnan ng ilang tao ang Aaron, at hindi nila siya tinanggihan bilang isang bagong estranghero, kaya hindi nagtagal ay nagchat sila sa isa't isa. Narinig ko ang grapevine na gusto ni Chen Yanran na tuluyang maghiwalay ang Panginoon ng lungsod sa pamamagitan ng paggawa nito.
Gusto ni Huang Xiaoyong si Chen Yanran sa loob ng maraming taon, na isang kilalang bagay sa lungsod ng Longyan. Gabi-gabi, mahigit 10 bangkay ang hinayla palabas sa pangunahing tirahan ng lungsod. Ito raw ay ang galit ni Huang Xiaoyong. Ang mga katulong na iyon ay nakakaawa talaga. Matapos pakinggan ang mga salita na sumimangot, ang pinuno ng lungsod ay dapat ang taong may pinakamataas na katayuan sa lungsod ng Longyan. Paano masisira ni Chen Yanran ang pinuno ng lungsod? Ginawa ito ni Chen Yanran, hindi natatakot sa galit ng pinuno ng lungsod na isangkat ang pamilya Chen. Ang Aaron ay nagdududa sa isang paraan. Little brother, kara-rating mo lang sa Longyan City. May nakatingin kay Aaron na may ngiti sa labi. Kakaiba naman yata ang pagkakasabi niya nito. Oo, kara-rating ko lang sa Longyan City, at hiniling ko sa ilang nakatatandang kapatid na lalaki na lutasin ang kanilang mga pagdududa. Darating ang pera ngayon, sabi ni Aaron. Pakinggan Aaron, nais bumili ng pera ng tsaa, ang ilang mga tao ay masaya, din huwag itago kayo, bigyan Aaron ipaliwanag ng malinaw. Mula sa kanilang bibig, nalaman ni Han Sanchen na ang Panginoon ng lungsod ng Longyan ay hindi ang pinakamataas na pag-iral. Bagamat siya ang Panginoon ng lungsod ng Longyan, napapailalim pa rin siya sa 3 pamilya, dahil ang 3 pamilya ang may pananagutan sa pagtatayo at pagpapanatili ng lungsod ng Longyan. Bukod dito, ang 3 pamilya ay sumuporta sa Panginoon ng lungsod ng Longyan. Sa madaling salita, ang Panginoon ng lungsod ng Longyan ay isang papel lamang. Ngayon, malamang na hindi na pumayag ang papel na tumanggap ng mga utos mula sa 3 pamilya, kaya ang pamilya Chen, bilang isang sumisikat na ibon, ay napunit ang balat sa pinuno ng lungsod. Bukod dito, sinasabi nila na ang pamilya Chen ay nagnanais na agawin ang posisyon ng pinuno ng lungsod. Hindi katakataka na si Chen Yanran ay walang ingat laban sa pinuno ng lungsod. Gayunpaman, sa ngayon, sa 3 pamilya, tanging ang pamilyang Chen ang ganap na nagpahayag ng kanilang saloobin, at ang 2 pang pamilya ay hindi nagpakita ng anumang pagganap, na ginagawang kakaiba ang Aaron. Dahil ang 3 pamilya ang sama-samang nagtataguyod sa Panginoon ng lungsod na umakyat, sa pagkakataong ito, ang 3 pamilya ay dapat ding magkasama. Bakit nag-iisa ang pamilyang Chen? Mayroong ilang mga dahilan kung bakit hindi alam ng mga bisitang ito ng tsaa. Posible rin na si Chen Yanran ay pinagsama ng 2 pang pamilya. Hindi naman imposible na gusto nilang kunin ang pagkakataong ito para mawala ang pamilya Chen. Little brother, what you want to know, we have said almost, the tea money, don't worry, the tea money comes from my little brother. Aaron, sa kasong ito, gusto kong pasalamatan ka sa iyong mabuting pakikitungo, alis muna tayo. Ilang tao ang isa-isang umalis, Aaron na nagsusuklay ng impormasyon ay nakuha lang. Ang isang posibilidad ay ang 2 pang pamilya ay nagukay ng butas para sa pamilya Chen at nais na makipagtulungan sa Panginoon ng lungsod upang maalis ang pamilya Chen. Isa pang posibilidad ay gusto ng pamilya Chen na maging mas malaki kaysa kay Long Yancheng at walang pakialam sa ugali ng 2 pang pamilya. Gayunpaman, ang huli ay mas malamang. Kung tutuusin, ang 3 pamilya ay matatag na. Natatakot ako sa Chen, hindi sapat ang kakayahan ng pamilya para harapin ang 3 puwersang ito, kunin mo ang pera. Halos lumabas na ang Aaron ngayon. Hindi siya mataba ng 1 beses, kaya plano niyang bumalik muna at alamin ang tungkol sa hunting conference bukas ng umaga. Gayunpaman, nang dumating ang sophomore sa Aaron, umalis at lumabas ang Aaron, ngunit walang 1 sentimo. Hindi lang walang pera, hindi man lang alam ni Aaron kung ano ang itsura ng pera sa mundo. Boss, may gustong uminom ng Overlord tea. Maingat na pinanood ni Shower ang Aaron at umungal. Tinatayang madalas na nakakasalamuhan ng may-ari ng tindahan ang Aaron, kaya pinaghandaan niya ito. Maya-maya, pinalibutan ng ilang malalakas na lalaki na may mga kahoy na patpat ang Aaron, maglakas loob na uminom ng Overlord tea sa My-Tailed Beast House. Boy, hindi ka marunong sumulat ng salitang, death, the boss is a middle-aged man, cold voice to Aaron Threatway. Mukhang matigas si Han Sanyi. Bago lumabas, hindi niya inisip ang tungkol dito, dahil hindi siya nagkukulang sa pera sa mundo, at hindi siya nagmamalasakit sa pera. Hindi niya inaasahan na mangyayari ang mga nakakahiyang bagay. Boss, let me explain. Wala akong pera, wala lang. Sabi ni Aaron.
Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakipagpulong sa lahat ng uri ng mga dahilan at hindi naniwala sa sinabi ng Aaron. Nais niya kaagad na talunin ng kanyang mga tauhan ang Aaron. Bagamat hindi natatakot si Aaron sa mga taong ito sa harap niya, mahihirapan siyang panatilihing mababa ang profile sa hinaharap kapag nagkaroon ng malaking kaguluhan. I'm from the Chen family. Kung ayaw mo maniwala boss, you can come home with me. I'll give you the money and double it. Sabi ni Aaron. Yung pamilya Chen. Taas-baba ang tingin ng amo sa Aaron. Hindi siya mukhang mahirap sa material ng kanyang damit. Ang magagandang tela ng seda ay hindi mabibili ng mga ordinaryong pamilya. Sino ka sa pamilya Chen? Tanong ng amo. Ang Aaron ay nalilito. Kung gusto mong sabihin na siya ang asawa ni Chen Yanran, hindi maniniwala ang mga taong ito. Kung tutuusin, bali-balitang pailay siya at nabali ang kamay, at tanga pa. Kamag-anak ako ng pamilya Chen. Maiintindihan mo kung sasama ka. Sabi ni Aaron. Pumunta ka at sabihin sa pamilya Chen na hindi sila nagbabayad ng tsaa sa bahay ng aking buntot na hayop. Hayaan mo silang magbayad ng mabilis. Utos ng amo. Ang Aaron ay hinalinhan na hanggat dumating ang pamilyang Chen, ang usapin ay malulutas. Boss, interesante ang pangalan ng tea house mo. Paano ito matatawag na tailed beast house? Nakipag-chat si Aaron sa kanyang amo. Sa pagsasalita tungkol sa bagay na ito, ang amo ay nagpakita ng pagmamalaki sa kanyang mukha at sinabi, "Anak, natatakot akong takutin ka." Ang dahilan kung bakit ang aking tea house ay tinatawag na tail beast house ay dahil minsan ay nakapatay ako ng isang buntot na hayop gamit ang aking mga kamay, nakilala sa lungsod ng Longyan. Sumunod naman ay nagkwento ang amo tungkol sa eksena ng pakikipagbuno niya sa buntot na hayop. Parang ilang beses na niyang sinabi ang kwento. Ang mga salita ay dumadaloy, at ang kwento ay nag-uugnay ng maayos. Ang buntot na hayop sa kanyang bibig ay dapat na isang uri ng kakaibang hayop sa mundong ito. Mula sa kanyang mga salita, napagtanto ni Aaron na ang mga kakaibang hayop ay maaaring masakop sa mundong ito, at maraming tao ang ipinagmamalaki na masakop ang mga kakaibang hayop. Sayang naman at ayaw kong mapaamo ang hayop. Kaya ko lang patayin ang sarili ko. Kung hindi, hindi lang ako ang may-ari ng tea house ngayon. Nanghihinayang sabi ng amo. Sa katunayan, nagkataon lang na nakapulot siya ng isang buntot na hayop, at pagkatapos ay gumawa siya ng isang kwentong nakakapukaw ng kaluluwa, na ginawa ang pangalan ng Tail Beast House. Paano kung paamuin mo ang buntot? Tanong ni Aaron. Tiningnan ng amo si Aaron na may kakaibang mga mata, ano ang mangyayari kung aamo niya ang buntot na hayop? Alam ng buong mundo ng Xuanyuan ang tanong na ito. Paano niya nagawang magtanong ng ganyang katangahan? Anak, gusto mo akong pasayahin? Galit na nakatingin ang amo kay Aaron. Alam ni Aaron na siya ay nagtanong ng mga maling tanong, na marahil ay isang bagay na dapat malaman ng lahat, kaya ang kanyang kamangmangan ay nagdulot ng ilusyon ng amo. Habang iniisip ni Aaron ang mga salita at naghahanda na magpaliwanag, pumasok siya sa isang tea house at natigilan. Sa opinyon ni Aaron, ang pamilya Chen ay dapat magpadala ng mga tao upang tulungan siyang malutas ang problemang ito, ngunit hindi niya akalain na si Chen Yanran ang nagpakita ng personal. Chen, Miss Chen. Nakita ng amo na nabigla din si Chen Yanran. Ikaw ba ang boss dito? Tanong ni Chen Yanran sa amo. Boss nodded. Tulad ng pound bawang, tingnan Chen Yanran ng siya, halatang kinakabahan. This is my husband. Nakalimutan niyang magdala ng pera noong lumabas siya ngayon. I'm really sorry. Bahagyang. Tumanggo si Chen Yanran, halatang humihingi ng tawad. Ang pangungusap na ito, ang buong mga tao sa tea house ay nakatingin sa Aaron na may nagtatakang mga mata. Ngayon ay pinag-uusapan ng buong lungsod ng Longyan kung sino ang asawa ni Chen Yanran. Hindi ko inaasahan na lalabas siya sa ganitong paraan. Hindi ito pailay na putol na kamay o tanga. Si Aaron mismo ay isa ring mukha na gulong-gulong puwersa, hindi naisip na ibubunyag ni Chen Yanran ang kanyang pagkakakilanlan sa publiko. Hindi ba't sinabi niya kahapon na gusto niyang huwag siyang umalis ng ganoon kadali? Paanong mabilis magbago ang isip ng isang babae? Miss Chen, asawa mo pala siya. Alam ko yun. What's this tea money worth? Boss lihim na panasa ng malamig na pawis, Chen pamilya ng impluensya sa Longyan City, ay hindi isang maliit na tea house boss ay maaaring saktan ang damdamin sa kanya. Kung ganoon, salamat, boss. Tumingin si Chen Yanran sa Aaron. Ang Aaron ay sinasadyang pumunta kay Chen Yanran, at sabay silang umalis sa tea house.
I didn't expect na this is Chen Yanren's husband. It doesn't look as unbearable as the rumor. Kapag magkasama sila, pakiramdam nila ay mga mahuhusay na babae. Kailangan kong sabihin na malayo sa kanya si Huang Xiaoyong. Ano ang silbi ng pagiging mas maganda kaysa kay Huang Xiaoyong? Dapat bigyang pansin ng isang lalaki ang kanyang kakayahan. Ang kanyang maliit na puting mukha ay hindi sapat para labanan ni Huang Xiaoyong gamit ang isang kamay. Tingnan mo ito. Kung alam ito ni Huang Xiaoyong, ang kanyang buhay ay maging matapang. Ang hitsura ng asawa ni Chen Yanran ay kumalat sa buong lungsod ng Longyan sa wala pang kalahating araw. Habang pabalik sa tirahan ni Chen, tinanong ni Aaron si Chen Yanran, bakit mo gustong gawin ito? Ikaw ang asawa ko. Ito ay isang katotohanan. Sinasabi ko lang sa mga tao. Bakit pa? Sabi ni Chen Yanran Light, ang pamilya Chen ay laban sa bahay ng Panginoon ng lungsod. Huang Xiaoyong ay dapat nagalit sa akin hanggang sa buto. Gusto mo bang patayin ako ni Huang Xiaoyong? Hula ni Aaron, hindi siya manggahas. Kung hindi, ang kasal ay hindi go smoothly, sabi ni Chen Yanran. Sumimangot si Aaron. Kung si Huang Xiaoyong ay may lakas ng loob na patayin siya ay dumating upang pagnakawan ang kanyang mga kamag-anak. Totoong may katotohanan ito. Ngunit makakasigurado si Aaron na si Chen Yanran ay may lihim sa paggawa nito, bagamat hindi ako nang ahas na patayin ni Huang Xiaoyong, gusto mo akong mamatay, hindi ba? Han continued, we are married. It's a fact that we can't go back on. How can I miss your death? Sabi ni Chen Yanran. Ang feeling na binibigyan ng babaeng ito ng Aaron si Han ay isa siyang ahas at alakdan na may malalim na pag-iisip. Ang kanyang katawan ay parang natatakpan ng isang layer ng fog, na ginagawang hindi makita ng mga tao ang realidad, ano ang intensyon ng pagpupulong ng laro. Nag-aatubili na nagtanong si Aaron ang bagay na ito, si Chen Yanran ay dapat may pakana, kung hindi, ay hindi siya papayagang makilahok dito, kung pinaamo mo ang mga kakaibang hayop, makukuha mo ang atensyon ng Imperial Court. Ito ay isang pakikipagsapalaran na inaasahan ng lahat na magkaroon. Ang lungsod ng Longyan ay isang maliit na bayan lamang sa mundo ng Xuanyuan. Ang mga taong may ambisyon ay hindi mananatili sa maliit na lugar na ito habang buhay. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!